Kanlurang bahagi ng Mindanao, makakaranas ng mga moderate and heavy rain showers at ang silangang parte ng Mindanao, makakaranas din ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Nalalabi naman sa katamtaman ang lagay ng panahon. Amihan na natiling mahina o halos namamahinga pero manipis sa shear line umiiral sa hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Metro Manila at kanlurang bahagi ng extreme northern Luzon, klaro at katamtaman ang panahon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, January 25, 2025. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 10:34 na ng umaga. Paganda, katamtaman at pwede weather naman tayo sa buong bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Dahil humina o halos namamahinga pa rin ang ating amihan, pero yung upper cold front umiiral pa rin kaya medyo malamig pa rin ang nararamdaman natin sa madaling araw. Bagamat manipis din ang shear line pero patuloy pa rin ang salubungan ng malamig at mainit ng easterly sa may silangang baybay natin. Kaya yung shear line ay medyo umiiral din sa may bandang extreme northern Luzon pero manipis lamang ito. So medyo mga partly cloudy ang umiiral sa may bandang Isabela at ilang parte ng baybay ng Cagayan area. Pero the rest naman ng kalupaan ng extreme northern Luzon ay fairly weather naman at katamtaman ang panahon. So medyo maaraw despite na matinding sikat ng araw pero dahil malamig naman ang parte ng extreme northern Luzon, iwasan na lang masyadong magbiblad sa tindi ng araw para maiwasan ang pagka-sunburn despite na hindi naman sobrang mainit so far. Nakataas ang thunderstorm advisory sa halos Visayas pa rin within 12 hours. So kasama na ang Palawan, Iloilo, Guimaras hanggang eastern portions pa rin ng Samar region. Despite na moderate ito, pero yung mga isolated rain showers at mga ilang localized thunderstorms sa hapon o sa gabi ay mananatili yung forecast niya. Sa ibang bahagi naman ng Mindanao ay mas makakaranas ng mga pag-ulan, especially sa bahagi nga po ng kanluran ng Zamboanga Peninsula. So napakarami nito. Didiscuss natin dito maya-mayang konti pero asahan na ninyo sa kanluran ng Zamboanga Peninsula, ilang bahagi. Diyan sa may silangan naman ng Mindanao, sa may bahagi pa rin ng Surigao Region, Davao de Oro, yan, at Davao Oriental, kabilang na. So dahil pa rin sa patuloy na easterlies at yung ilang near equatorial trough, magbubunsod pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan yan. So yung tuloy-tuloy na near equatorial, maging sa kanluran, sa Zamboanga Peninsula, makakaranas pa rin kayo ng mga kalat na pag-ulan. At base rin dito sa data feed ni Pag-asa, within 1 to 2 hours daw ay inaasahang magiging effect daw. So lahat na yan, halos buong kanluran at silangang parte na po ito ng Mindanao. Napakarami kung isa-isahin natin ito. So alam na po ng mga kababayan natin pag sinabi nating kanluran ng Zamboanga Peninsula, understood naman na po yun. At sa may buong silangan ng Mindanao. Sa ating current conditions of forecast, gloomy pa rin tayo. Haze at few clouds pa rin umiiral dito sa amin sa Caloocan. So expected sa buong Metro Manila na maaraw at medyo fine weather naman tayo. So wala tayong magiging problema. Gaya nating inasahan ang ngayong araw ng Sabado ay partially cloudy pa rin tayo at may nakataas na forecast na isolated rain showers. Bukas, klaro ang himpapawid at maliit lamang din ang tsansa ng mga pag-ulan hanggang Lunes po yan. Sa lowest temperature na Talanaki Weather Station sa Caloocan, kaninang 6:22 AM, nakapagtala kami ng almost stationary na pinakamababa na 24.1 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas pa rin sa amin ang 31.9 degrees Celsius, so halos 32 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 1:37 PM. So, kung itatabi naman natin sa ating heat index, nasa sarado 40.8 degrees Celsius ang pinakainit pandaman namin sa Caloocan since kahapon. So medyo warmer ng konti. At kung tatabay naman natin sa extremes in past 24 hours, nangunguna pa rin ang Subic na umabot sa 33.9 degrees Celsius, ang pinakamataas na air temperature sa kanila. So medyo mas bahagyang maalinsangan. So wag masyadong magbibilad ngayon dahil halos very good weather tayo. Sa Baguio City, bumaba muli sa 14.4 degrees Celsius ang pinakamaginaw sa kanila. So mag-jacket po mga folks.
At sa Inulan naman ang maasin, nakaranas sila ng 18 mm lamang na mahihinang pag-ulan o katamtaman lamang. So wala namang umabot sa pinakamataas na pag-ulan so far. Natiling wala kaming pag-ulan sa Caloocan since ngayong araw hanggang sa mga nakaraang 2 linggo. So diretso agad tayo sa ating outside humidity na 74% at bumaba ito ng 2% since last hour. So medyo katamtaman at nanatiling moderate ang ating atmospheric pressure to high na nasa 1010 hectopascals and steady ito since last hour. At dahil sa ganito ang sitwasyon, nagkakaroon po ng thermal inversion ha. So medyo moderate ang ating air quality at 88 index or nasa moderate na air concentration at 29.36 micrograms per cubic meter, in particulate matter 2.5. Magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga, lalo na sa mga bumibiyahe. Natiling low tide po tayo, so may 7 hours and 55 minutes pa to high tide. At kung sisilipin natin kung aabot din ba sa 1 meter uli ang taas niyan, kung mag-high tide, mapapansin natin 0.9 po o halos 1 meter po. Mamayang hapon o paggabi, tataas ang karagatan sa Manila Bay. So ngayong maghapon, maganda naman at hindi naman high tide. Ay ingat na lamang po sa bugso ng hangin, dulot pa rin ng easterlies at sa extreme northern naman yung posibleng daloy pa rin ng ating amihan. Bagamat medyo humina ang bugso nito so far. Well, kung titingnan natin yung kanyang alon gamit ang Global Forecast Assessment Monitoring para sa significant wave height, para makonfirm natin kung magkakaroon tayo ng mataas na pag-alon. Despite na may gale warning pa rin, lalo na sa silang bahagi pa rin naman sa patuloy pa rin tayo makakaranas ng malakas na bugso ng gale force winds, siyempre dahil meron pa rin tayong umiiral na easterlies. Lalo na't meron tayong minor La Nina na nararamdaman dito sa silangan ng bansa. So kung sisilipin natin ang extreme northern Luzon, ang tumataas pa rin ang pag-alon, umaabot ng 1.25, pero sa susunod na 24 oras ay aabot na rin sa bahagi ng southeastern Luzon. Ganon din sa may bandang Kaluran sa hanggang La Union hanggang Zambales, sa susunod na 24 oras ay aabot sa 1.25 meters ang alon. So sa mga maliliit na mangingisda, alalay lamang po, sumabay kayo sa mga malalaking bangka at ingat dahil mabugso pa rin ang daloy ng hangin dulot ng northeasterlies at sa silangan naman ang mainit na hangin na easterlies, kaya magbubunsod po yan ng medyo gale force winds pa rin despite na moderate ang mga alon at hanggang sa umaabot sa 1.25 ang taas ng alon. So medyo alalay lamang nitong maghapon at hanggang bukas ay tataas na po yan, so medyo delikado na po sa mga maliliit na mangingisda. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:25 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:51 PM. At kaninang madaling araw po, nag-moonrise ang ating Waning Crescent na 19% illuminated po. So kaka-moonrise pa lamang po, ayan. So magmo-moonset pa lamang. At makikita natin pa-moonset pa lamang at elevation 34 degrees. So makikita pa natin yan sa bandang western side. Makikita pa rin natin yung at least 19% illuminated niya kung medyo makulimlim ng bahagya, tapos medyo blue skies, medyo matatanaw natin yan, palubog pa lamang. So nag moonrise yan kaninang madaling araw 3:22 AM at inasang lulubog ito mamayang hapon at 1:48 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado at Linggo, inaasahan partly cloudy pa rin, almost stationary pa rin nalagay ng panahon natin sa Metro Manila at buong NCR at Karatig dyan sa buong bahagi ng Luzon ang maghapon na may mga isolated lamang na pag-ulan. Bukas sa Linggo ay partly cloudy pa rin tayo pero mas klaro daw ang himpapuwid natin. Mga nasa 3% ang chance daw ng pag-ulan bukas ng Linggo. Ngayon, isolated lamang ang inaasahang pag-ulan base sa forecast. Highest and lowest temperature expected maglalaro 31 to 32 degrees Celsius, pinaka-highest na yan, at lowest temperature expected 23 to 25 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po dito sa ating infrared true color. Yan, yung satellite imagery. Hintayin natin mag-load. Makikita po dito sa may pinaka-animated natin na satellite imagery ay kitang-kita naman na manipis lamang yung daloy ng ating amihan. Manipis lamang. Pero yung cold front medyo umiiral pa rin, tuloy-tuloy pa rin, kaya medyo may mga boundary pa rin ng shear line dito sa may bandang Cagayan Valley. Yan, extend dyan. Yan.
So since manipis lamang, mga ilang partly cloudy lamang ang madalas na mararamdaman dyan sa bahagi ng Santa Ana, Cagayan, ilang bahagi ng Cagayan Valley, Isabela at Kasiguran, Aurora region. Maaring magkaroon ng mga isolated rain showers o mahihinang pag-ulan sa hapon, pero case to case lamang po ito. Dahil kung titingnan natin sa pinaka-actual na TRM, halos klaro po ang halos buong kanlurang bahagi ng Lolo Luzon. Mangilan lamang nakaulapan din sa may bandang silangan, kabilang na ang Apari, yan, at hanggang Santa Ana, Cagayan. At yung boundary ng Sheila, nakitang-kita sa may pinaka-true color satellite imagery natin ginagamit. Pero the rest ng bahagi ng Lolo Luzon, halos clear skies po tayo. Maganda yan sa mga astro chasers, lalo na dyan nakatira sa bahagi ng Ilocos region hanggang La Union, Benguet, yan, hanggang dyan sa may bandang Pangasinan, Zambales, so halos entire ng Central Luzon. Halos klaro po ang ating himpabuhid. Fairly weather naman tayo dyan, so medyo mas maaraw tayo sa umaga tanghali, huwag masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw. Sa may silangan naman ng bandang Quirino hanggang dyan sa bahagi nga po ng Isabela area, sa may bandang silangan, medyo partly cloudy tayo dyan. Kapagamat fairly weather o katamtaman naman ang lagay ng panahon, so wala tayong magiging problema. Kabilang na ang pababa ng Nueva Ecija, Angeles, Pampanga, Bulacan, papasok na yan ng bandang Metro Manila. Wala naman sa bahagi ng Metro Manila, halos clear skies naman tayo, mga katamtaman, partly cloudy tayo. Kabilang na ang buong Calabarzon area, tilang parte, dyan sa parte ng Camarines Norte pa rin. Kung titingnan natin sa heavy rain potential, halos buong bahagi ng Lolo Luzon hanggang Southern Luzon, kasama na ang parte ng Bicol region at Palawan, maliban lamang sa dulo ng Batara sa Balabaca, ay klaro po at clear skies naman tayo. So moderate and fairly weather naman ang halos umiiral sa buong parte na yan, kabilang na ang bahagi ng Visayas. Nakataas naman ang forecast sa Visayas, especially sa bahagi ng dulo, yan sa ibaba ng Negros region. Kung gagamitin natin yung isa pang satellite imagery ng NOAA, ang bahagi nga po dito sa may bandang Dumaguete, the rest ng Negros Oriental ay magkakaroon ng forecast ng mga ilang isolated na mahihinang pagkalat-kalat lamang na pag-ulan, especially sa hapon o sa gabi. Ganon din sa katimugang bahagi ng Bohol, ng Karkar, Cebu, Leyte, yan. Bagamat ngayong tanghali ay fairly weather katamtaman, ang madalas na iira sa buong bahagi ng Visayas. Mga isolated lamang kung papasok yung mga forecast sa pag-ulan sa katimugang parte nga po ng Visayas. Pero lahat ng bahagi ng Visayas region ay maganda at fairly weather naman ang lagay ng panahon. So wala tayong magiging problema sa buong Kabisayaan. Mga isolated lamang na mga mahihinang pag-ulan ang iiral. So yun lamang ang medyo alalayan natin, lalo na sa hapon o sa gabi. Pero tuloy-tuloy po na maganda at maaraw ang ating maghapon sa buong Kabisayaan. Ganon din sa buong parte ng Bicol region. So hindi natin masyado iisa-isahin ang buong Southern Luzon, dahil entire ng buong Northern Luzon hanggang Southern Luzon ay moderate to fairly weather naman po tayo, kasama na rin ang bahagi ng Visayas. Pero pagsapit sa bahagi ng Dinagat Island sa may mandang Mindanao at the rest ng Surigao region at Caraga area ay magiging partly cloudy at may mga ilang kalat-kalat na mahihinang pag-ulan na may ilang pagkilat at pagulog ang iiral, ha. So magdala po ng payong anytime despite na humid at maaraw ang inyong panahon ngayong tanghali. Anytime magiging gloomy yan at magiging maulap maya-maya at makakaranas bigla ang bugsuan ng mga kalat-kalat at pag-ulan, kabilang na ang Agusan del Sur and the rest dyan sa may bandang Surigao del Sur, pababa na yan ng Bislig at sakop ng Compostela Valley, Hinatuan, yan, hanggang sa dulo ng Davao Oriental dyan sa may bandang Governor Generoso. Mas madalas magiging mas maulap kayo dyan at may mga kalat-kalat na pagkulog at pagkidlat anytime. So be ready na lamang anytime sa mga pananggalang sa ulan. The rest naman ng sentro ng Mindanao, mapahilaga man yan mula Lanao del Norte, Osamis, Cagayan de Oro, Iligan, pababa ng Bukidnon, and the rest ng Davao del Norte o North Cotabato man yan at Davao del Sur, katamtaman at mostly fairly weather naman tayo at maaraw, so wag masyadong magbibilad. Maya-maya lamang nagkakaranas kayo ng mga ilang partly cloud dito sa mostly cloudy anytime. Dahil nga po, mas umiira sa inyo dyan ang pinaka-equatorial trough. So maya-maya magiging makulimlim, then maya-maya magiging maaraw. So mostly overcast po ang magiging panahon ninyo dyan. Pero kadalasan magiging moderate and fair weather naman po tayo dyan. Magiging maulap din ang parte ng Davao Occidental, General Santos City, and the rest ng Southern Cotabato, Sultan Kudarat, at dyan sa bandang
Coronadal, Kidapawan, yan, ang areas na yan, bagamat maaraw ngayon, pero maya-maya magiging maulap at mga ilang mahihina at katamtamang pag-ulan. The rest ng Maguindanao ay magiging katamtaman din at partly cloudy rin to some mostly cloudy. Isolated lang din ang mga pag-ulan and the rest hanggang dyan sa bahagi nga po ng Lanao del Norte. Mula naman sa may Zamboanga Peninsula papasok mula Misamis Occidental, Dipolog, ang the rest ng Zamboanga del Norte, katamtaman, partly to some mostly cloudy ng Iiral, kabilang na ang Zamboanga del Sur. Magiging maulap din ang inyong himpapuid. May mga ilang isolated na mga mahihina ang katamtaman ng pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. And the rest naman sa dulo ng Zamboanga City at binanggit na natin sa isla ng Basilan at Tulusulo na magiging mas maulan kayo dyan, moderate and some heavy rain showers po. Ingat na lamang kung sakaling bigla ang magkaroon ng rush ng pagbaha. So most generally ang parte ng Eastern Mindanao at west portion sa Mindanao sa Zamboanga Peninsula na mas makakaranas ng pag-ulan. At sa dulo nga po ng Palawan ay ang dulo ng Batara sa Balabac at Kalayaan Group of Islands na mas makakaranas po ng near equatorial trough at surface trough na makakaranas ng moderate and heavy rain showers. So sa mga nakatira sa Kalayaan Group of Islands, ingat sa potential ng pagbaha dahil nakakaranas kayo ngayon dyan ng heavy rain showers. Pero generally, fairly weather naman ang nalalabi ng buong bansa, kabilang na ang Visayas area, Southern Luzon, and the rest ng buong Northern at Central Luzon, kasama na ang Metro Manila at Calabarzon. Ganon din sa bahagi nga po ng Bicol region. So mostly 80% ng buong bansa ay fairly to moderate naman ang lagay ng panahon. So ingat na lamang at huwag masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw dahil minsan magkakaroon ng mga isolated light to moderate showers. Well, wala naman din tayong problema sa ating Western Pacific Basin gamit ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring. So, mostly Southern Hemisphere lamang ang umiiral dito. Medyo naging kalmado na rin yung mga weather systems dito sa may bandang Australia at ilang bahagi ng Indonesian at Malaysian Peninsula. So, wala tayong magiging problema. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-iral ng ating Northeast Monsoon sa buong huling linggo ng January hanggang papasok na yan ng February 2025. Ayan. Starting ngayong January 2025 hanggang sa magto-29 ng January, unti-unti lalakas muli daw ang bugso ng ating amihan. Ayan, base dito sa Global Spectral Model. Yan, magsisimula ang paglakas mula ngayong araw and the rest hanggang January 27 to January 29. Makikita natin yung paglakas muli ng ating amihan. Ibig sabihin, mamumuuna naman ang shear line sa pagitan nito ng silangan ng Eastern Samar Region base dito. Pero siyempre magsisimula muna yan sa Southeastern Luzon at gagapang yan pababa na dito sa may bandang silangan ng Eastern Samar Region hanggang sa pumasok ang unang linggo ng February 2025. So dahil sa mangyaring na yan, ang silangan parte na naman ng bandang Southeastern Luzon hanggang Eastern Mindanao, unti-unti na naman kayo makakaranas ng mga madalas-dalas na naman na pag-ulan. So ngayong araw ay habang medyo clear skies pa tayo, enjoy po natin at kung mamamasyal ay magandang pagkakataon ngayong araw. Dahil mula sa 27 approximate ahead of time dyan sa may bandang silangan, unti-unti na naman kayo makakaranas ng madalas na mga kalat-kalat na pag-ulan. Depende pa rin yan kung papasok yung forecast nito ng Global Spectral Model. Pero expected po ang amihan at yung tatlong weather systems natin, ang ating Northeast Monsoon, Easterlies, at potentially yung near equatorial trough kung hindi man maging intertropical convergence zone. Dahil yung intertropical convergence zone sobrang baba na nito, nandito na sa may bandang Papua New Guinea na, Indonesia hanggang Malaysian zone. Mas bumaba na siya ng husto dahil unti-unti nang lumalapit na naman kasi ang dry season na naman. So dahil pa-end na po yung onset ng ating amihan season, ay unti-unting bumababa ng husto yung ITZZ line. So mostly equatorial trough lamang ang mararamdaman sa may bandang Mindanao na mga kalat-kalat na pag-ulan. So kadalasan yun lamang mararamdaman natin hanggang sa unang linggo nga po ng February. So wala tayong masyadong magiging komento masyado sa lagay ng ating panahon at yung potential na tropical cyclone formation ay wala po tayong maiko-komento sa ngayon. Sa ulat Lindol naman so far, may mga mahihinang pagdinig ang nadetect kaninang madaling araw. Ayan, dito, base sa aking seismograph. Approximately mga 2:35 o 34 AM. At meron din bandang alas 3:32 o 35 AM ng madaling araw. Well, since mahina naman, hindi masyado detected dito sa Caloocan,
silipin natin sa mga short period seismometers mula sa data feed ni PBOX mula kaninang madaling araw. Mapapansin natin ay wala namang magnitude 4 plus na nadedetect dito. So malamang sa International Seismic Network. At dahil wala namang masyadong nadedetect na mga lakas na pagyanig, pero mas marami-rami na ang mga minor earthquakes mula kaninang madaling araw. So walang magnitude 4.0. Pero mapapansin natin medyo marami na pong mga cluster dito sa bahagi nga po ng Lubang Island sa Mindoro, pagitan ng Mindoro at dito sa may bandang malapit sa may bandang Kalatagan o kanluran ng Nasugbu, Batangas. Medyo marami na rin yung cluster dyan. So yung fault line kung sisilipin natin ay mukhang yung Lubang fault ay medyo gumagalaw-galaw po. Medyo obserbahan po natin yan sa mga kababayan natin sa bandang Batangas, lalo na sa Kalatagan at Lubang Island. Medyo gumagalaw-galaw po yung ating Lubang fault dyan sa Sinistral North. So medyo alisto po tayo. Sa may bandang Southern Leyte naman, kung kakamustahin natin, ay patuloy pa rin ang cluster ng mga aftershocks. So ingat po sa mga kababayan natin dyan sa may bandang San Francisco, Southern Leyte pa rin. Marami-rami na po ang mga aftershocks dyan, no? So medyo alisto pa rin tayo sa mga estudyante at sa mga kababayan natin. At dito naman sa may bandang Zamboanga del Norte sa may Siocon ay mukhang wala namang nadagdagan na mga sunod-sunod na aftershocks. Pero alisto tayo anytime dahil nagkaroon din kasi ng malakas na magnitude 5.4 dyan nung isang araw. So dito lamang sa parte ng Southern Leyte medyo maging alisto po tayo dahil tuloy-tuloy pa rin ang mga cluster ng aftershocks dyan. At marami-rami pa rin talaga ang mga naging pagyanig. The rest naman ay wala naman tayong so far na anomaly rito, kabilang lamang o maliban lamang sa dito sa agresibo sa may Southern Leyte at bandang Kalatagan, Batangas. So medyo alisto po tayo dyan mga folks ha. At kung sisilipin naman natin yung historical earthquakes natin, kung bibilangin natin ng total earthquakes natin ngayong araw, since magkakatapusan na po ng January 2025, ay nasa total of 837 earthquakes na po tayo. So mukhang aabot pa ng 1,000 ito. 800 dito is magnitude 2.0 pataas, 31 sa magnitude 4.0 pataas, at 6 sa magnitude 5.0 pataas. Medyo marami-rami na po ang mga total earthquakes natin. Mukhang aabot pa ata ito ng mahigit sa 1,000 total earthquakes. Well, tingnan po natin. Ang kagandahan lamang nito, wala pa tayong naitatala na magnitude 6.0 pataas na mas malakas na mga paglindol. Pero mag-ialisto pa rin po tayo dahil hindi biro kahit magnitude 5 yan. Kung mababa naman ang mga epicentral depths nito ay magbubunsod pa rin ng malaking damages yan at mga pagkadisgrasya. Malakas pa rin ang pagyanig yan at magdudulot pa rin yan ng pagkasira ng ating mga structure as long na mababaw ang pagyanig. So yun lamang ang magiging alalahanin natin sa magnitude 5.0. Pero wag na nating ipanalangin pa na umabot pa sa magnitude 6 pataas. Bagamat nature ito, hindi natin masasabi anuman ang oras na magkakaroon tayo ng mas malakas na pagyanig. Maging alisto na lamang po tayo at sundin natin yung 3 rule sa earthquake drills. At narito naman ating 3D weather forecast para sa araw ng Sabado, January 25, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, January 25, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin naisama ngayong umaga since almost station na it. Maganda naman ang panahon natin so far. Ang kadalasan na iira sa Luzon hanggang Visayas area. Magkaroon man ng mga pag-ulan, mga madalas mga mahihina lamang at napaka-isolated lamang ang magiging pag-ulan nito. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa aking reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.